mag-aral, magdarasal muna tayo. Sino ang nais manguna ng pagdarasal natin ngayong araw? Daniela, pangunahan mo muna. Ano na ulit pangalan ko? Bandon! Ayan. Bago tayo magsimula, isusulat ko muna yung mga pangalan nyo para kapag tinawag ko kayo, hindi ko makalimutan. Naintindihan? Opo! Tatan nyo ng mga pangalan. Sa bagong papel. Sa bagong papel, magsulat kayo ng pangalan. Pwede sa likod ko. Bawal. Pati butas. Pwede po. Dakan po mo. Alikon mo na po. Sige, sulat yung mga pangalan nyo. Tapos na? Hindi pa po. Ayan, kung tapos na. Tapos ka na dyan, Carl. Hindi pa po. Oh, sige, tapusin mo muna. Okay na? Okay na dyan, Carl? Opo. Kung tapos na ang lahat, isulat ang kanilang pangalan, magbabasa ulit tayo ng kwento. Ngayon, panibagong kwento yung pag-aaralan natin ngayong araw. Tayo ay magbabasa ulit. Kapag may mga katanungan, nais itanong, itatanong kay Ate Don, nauunawaan? Ayan, magsisimula na tayo. Ang babasahin nating kwento ngayon ay pinamagatang Ang Magkaibigan ni Marian M. Dondrado. Okay, naintindihan? Opo. John Carl, basahin mo nga. Ang Magkaibigan. Isang araw, niyaya nila si Ana na maglaro sa loob ng kanilang Makinig kayo. bahay. Inilabas ni Mila ang lahat ng kanyang ay mga laruan, pati ang isang munting manika na paborito niya. Sa lahat sila ay masaya naglaro. Yan. So, isang araw daw, niyaya ni Mila si Ana na maglaro sa loob ng kanilang bahay. Inilabas ni Mila ang lahat ng kanyang mga laruan, pati ang isang munting manika na paborito niya sa lahat. Sila ay masayang naglalaro. Sino na ulit ang dalawang magkaibigan? Si Mila tsaka si Ana. Ayan. Anong ginagawa nilang dalawa? Naglalaro. Ayun, naglalaro sila sa loob ng bahay. Sunod naman, pakibasa, James. Lumipas ang ilang oras. Lakasan mo, be. Lumipas ang ilang oras. Nakaramdam ng gutom si Ana, kaya siya ay umuwi ng hinatapos nila ang Makinig kayo. kanyang paboritong
pinagbintangan niya ang kaniyang kaibigan na kinuha ito. Ayan, di ba naglalaro si Mila tsaka si Ana, tama? Opo. Lumipas ang ilang oras, nakaramdam ng gutom si Ana. Nagutom daw si Ana, kaya umuwi siya. Hinanap naman ni Mila ang kanyang paboritong manika. Ngunit, hindi niya ito makita at pinagbintangan niya ang kanyang kaibigan na kinuha ito. Anong ginawa ni Mila sa kanyang kaibigan? Pinagbintangan. Masama ba magbintang? Bawal po. O tama, masama ang magbintang, di ba po? Kapag hindi natin nakikita, masama ang magbintang. Pakibasa nga, Denver, ang susunod. Kinabukasan, hindi pinansin ni Mila si Ana. Hindi rin siya nakipaglaro sa kaibigan. Kaya't umuwing malungkot si Ana. Kinabukasan daw, hindi nagpansinan si Mila tsaka si Ana. Hindi rin siya nakipaglaro sa kaibigan, kaya't umuwing malungkot si Ana. Pakibasa ulit, Johan, ang susunod. Isang araw, iniabot ng inani nila ang manika at sinabing nakita niya ito na nakasiksik sa upuan ng Mila dahil sa maling hinala Sa sa kaniyang kaibigan. isang araw, nakita pala ni Mila yung laruan niya na nakasiksik sa upuan. Kaya nanghina si Mila dahil maling hinala siya sa kanyang kaibigan. Anong naramdaman ni Mila? Nahiya siya, tama? Nahiya siya kay Ana kasi pinagbintangan niya si Ana na kinuha yung kanyang laruan. Basahin mo ang huling Daniela. Pinuntahan agad ni Mila ang kanyang kaibigan. Niyakap niya ito at humingi ng paumanhin sa kanyang nagawa. Tinatawad naman siya ni Ana sa kanyang nagawa. So, si Mila pumunta siya sa bahay nila Ana kasi humingi siya ng kapatawaran kasi pinagbintangan niya si Ana dahil mali yun. Naiintindihan niyo? Opo. Anong ginawa ni Mila? Humingi siya ng ayun, humingi siya ng patawad. Nagsorry siya kay Ana. So ngayon, magsasagot tayo ng mga ilang katanungan para malaman ko kung naintindihan niyo yung binasa natin kwento. Nauunawaan po? Ang isasagot nyo ay oo o hindi. Naunawaan? Number 1,
magkaibigan ay si Ana at si Mila? Oo, hindi. Tapos na. Pangalawa, umuwi si Ana sa kanilang bahay dahil masakit ang kanyang paa. Oo, hindi. Umuwi si Ana dahil masakit ang kanyang paa. Pangatlo, ang nawawalang laruan ni Mila ay manika. Oo, hindi. Tapos na sa number 3 po. Isang araw, nakita ni Mila na ang kanyang laruang manika ay nakasiksik sa lamesa. Panghuli, number 5. Tapos na? Sa number 5, humingi ng patawad si Mila kay Ana sapagkat pinagbintangan niya ito. Oo, hindi. Tapos na ba ang lahat? Okay. Ayan, magpalitan na kayo ng mga papel. Ayan, number 1. I-check mo kung tama yung sinagot ng katabi niyo, ha? Number 1. Ang dalawang magkaibigan ay si Mila at si Ana. Oo, hindi. Oo, i-check. Ayan, number 2 na tayo. Si Ana, umuwi siya ng kanilang bahay dahil masakit ang kanyang paa. Oo, hindi. Hindi. Bakit umuwi si Ana? Oo, 3 na tayo. Pakitingnan lang yung check nyo. Ang nawawalang laruan ni Mila ay manika. Oo, hindi. Yung nawawala daw ng laruan ni Mila, na yung nawawala niyong laruan? Manika, oo, hindi. Oo, yung nawawalang laruan ni Mila ay manika. Pakicheck kung oo ang sagot. Number 4. Isang araw, nakita ni Mila na ang nawawala niyang laruang manika ay nakasiksik sa lamesa. Oo, hindi. Nakasiksik ba daw po sa lamesa? Hindi. Ang sagot doon sapagkat nakasiksik siya sa upuan. Number 5 na tayo. Sa number 5, ang tanong, humingi ng tawad si Mila kay Ana sapagkat pinambintangan niya ito. Oo, hindi. Oo, dahil pinagbintangan niya si Ana na kinuha ang kanyang laruan. I-check na. O, bilangin niyo yung nakuha ng inyong mga katabi. Ayan, sino nakakuha ng 5? Yan, palapakan natin sila. Sino nakakuha ng 4? Ayan, sino nakakuha ng 3?